Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino matutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isang may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang linggo ng Adbyento, siguro naalala natin nakarang linggo si Juan Bautista naghahanda sa daraanan ng Panginoon. At sinasabi niya, pagsisihan niyo, talikdan ng inyong mga kasalanan. Kahit na inaaway siya, ay talagang pinagtatanggol niya, no? Yung paghahanda sa daraanan ng Panginoon. Kahit isa lang siyang boses. Sabi nga, as lone voice crying out in the wilderness to prepare the way of the Lord. Sana rin ihanda rin natin yung daraanan ng Panginoon, no? Lalo na sa pamilya, sa mga magulang. Ihanda niyo po ang daraanan ng Panginoon sa inyong mga anak. Sa akin po, bilang isang pare, pinaghahanda natin yung daraanan ng Panginoon sa ating mga parishioners. Ano ibubunga ng paghahandang ito, no? Dito po sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, sabi nga po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Napakagagandang mga salita at pangako na galing sa ating Panginoon, no? Ang ibig sabihin nito, kapag tayo po ay malapit sa Panginoon o tumatakbo tayo sa Kanya, nagiging maginhawa po yung ating buhay. Kahit na punong-puno po ito ng problema, pero tigib po tayo sa kapayapaan para pong tayo ay nagpapahinga, no, sa piling ng Ama. Parang wala po tayong ikababagabag o ikatatakot.
Yung isang salita rin na nabanggit ko na kanina, sa buhay ng Kristiyano nagiging maginhawa ito, no? Bakit? Punong-puno ito ng kapayapaan, kahit na may mga pagsubok sa buhay ay maginhawa, no? Punong-puno ng kapayapaan kasi tayo'y nasa sa tamang pwesto, no? Nandyan tayo sa piling ng Panginoon na nag-aalaga sa atin. Naalala ko rin, parang ganito rin siguro isang magandang picture, isang pamilya na ang mga magulang talaga nagsisikap para maging maginhawa ang buhay ng kanilang mga anak. Minsan hindi ito alam ng mga bata, akala lang nila responsibilidad ng mga magulang na dapat gawin ito sa kanilang maginhawa. Pero hindi nila naiisip yung tunay na mga pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Mabigyan lang sila ng magandang kinabukasan. No? Dito sa lahat ng ito, ang Diyos ang gumagalaw. Siya ang nagpaplano, siya rin ang gumagawa ng lahat para sa ating kaligtasan. Kaya ang pwede nating matutunan sa lahat ng ito ay sana kumapit naman tayo sa Diyos. No? Kung talagang nais nating paghandaan ang pagdating ng Panginoon, paghahandaan din natin ang isang buhay na maginhawa pero pinaghirapan. No? At alam natin na una ito'y pinaghirapan. At ang una naghirap ay ang Diyos mismo sapagkat nagkatawang tao siya. Sa lahat naman na gagawin ng Panginoon, no, papasok siya sa vulnerable reality ng pagiging human being. At alam naman natin ang ginawa rin sa Panginoong Jesucristo. No? Sa kanyang kapanganakan, wala silang matuluyang bahay, pinanganak si Jesus sa sabsaban. Sa kanyang paglaki, inalay niya ang kanyang buhay. Hindi madali ang pagiging komportabling ito at maginhawang buhay na ito. No? Natamo ito ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagpapakasakit, pag-alay ng dugo at ng buong buhay niya. Hindi pa ba tayo lubos na magpasalamat sa kanya? Tapos, ikalawa, kaya rin natin, no, natanggapin ito sa atin sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Magpasalamat naman tayo sa Diyos sa mga biyaya na tinatanggap natin araw-araw. Pero minsan nakalulungkot, matapos natin tanggapin ang biyaya na ito, niwala tayong oras para pagaanin ang mga pasanin ng ibang tao. Parang masyado na lang tayong concerned sa sarili nating kaginhawaan, nakakalimutan natin na mas maraming tao ang hindi makakain ng maayos, no, na malnutrition, nagkakaroon ng malnutrition. Yung iba naman, no, gusto parating komportable ang buhay na hindi naghihirap at umaabot ito sa pagnanakaw. Kung nasisilayan natin yung nangyayari sa ating kapaligiran, hindi tama ang mga ito, no? Kaya tanggapin natin yung mga sakripisyo rin ng buhay natin, alang-alang sa ating kapwa. At ikatlo, siguro pinakamaganda ay tulungan din natin sila patungo dito sa maginhawang buhay na ito sa pamamagitan ng pag-empower sa kanila. Sabi nga huwag namang palakihin sa layaw ang mga tao. Basta kung ano lang kailangan, basta lang bigay ng bigay. Hindi Sabi nga kung turuan daw po natin na magkaroon ng isda, no, yung isang tao, bigyan natin siya ng panghuli ng isda, hindi yung binibigay kaagad sa kanya. So empowerment po ang tawag doon. At sana po makita rin natin yung tunay na diwa ng sakripisyo ng buhay natin. Tandaan natin, ang pinakakomportable sa lahat ay ang daan patungong langit, no? Pero dito sa lupa ay tanggapin natin yung mga sakripisyo ng buhay natin. At tandaan natin, mas magaan yung dinadala natin kaysa sa tunay na dinadala ng Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang nagpapagaan ng ating mga pinapasan. Manalangin tayo. O Diyos, malapit na po ang Pasko, ang pagsilang ng inyong bugtong na anak. Tulungan niyo po kami na i-focus ang aming atensyon sa isang tao na ito, na Diyos na nagkatawang tao, no? Emmanuel, Diyos na sumasa amin. Tanggapin siya sa aming buhay
at ugman ang krus na meron siya, tanggapin din namin ito, alang-alang sa ikaliligtas ng aming kapwa. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.